Magandang umaga mga mag-aaral. Kamusta naman kayo? Bago tayo mag-umpisa sa ating gawain, tayo ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng talino at bukas na isip upang maunawaan ang aming mga leksyon. Pagpalain niyo rin po ang aming mga guro at kaklase. Amen. Ngayon, bago tayo pumunta sa ating bagong tatalakayin, dito muna tayo sa ating balik-aral. Kung talagang may natutunan kayo sa ating pinag-aralan last time. May inihanda akong panuto. Basahin at unawain ang bawat pahayag sa screen at pizarra. Itaas ang kanang kamay at isigaw ang fact kung ang pahayag ay totoo tungkol sa panahon ng batas militar at itaas ang dalawang kamay at isigaw ang bluff kung ito ay mali. May dalawa akong hinandang katanungan at inyong sasagutin. Unang katanungan, ang Proclamation 1081 ang nagpasailalim sa Pilipinas sa batas militar. Ano ang sagot? Fact po, ma'am. Tama. Sa pangalawang katanungan, noong panahon ng diktadora, malayang nakakapagpahayag ng saloobin ang lahat ng pahayagan at TV sa station? Ano ang tamang sagot? Bluff po, ma'am. Mahusay. Tama ang iyong mga sinagot. Ngayon naman, meron akong hinandang aktibidad para sa inyo. Dumako naman tayo sa paghahabi sa layunin ng aralin. Handa na ba kayo? Makinig kayo sa aking panuto. Isara ang inyong mga mata at isipin ang senaryong ito. Sa loob ng 1 linggo, bawal kayong magsalita. Bawal kayong pumili ng gusto ninyong suotin at bawal kayong lumabas ng bahay na walang permiso mula sa isang leader. Ngayon, meron akong hinandang katanungan na sasagutin ninyo. Magtaas kayo ng kamay kung alam ninyo ang isasagot ninyo. Unang katanungan, ano ang mararamdaman ninyo sa ganitong sitwasyon? Sino may gustong sumagot? Ako po, ma'am. Ang sagot ko po ay malulungkot po ako dahil wala akong kalayaan. Tama! Lahat tayo ay malulungkot dahil nawalan tayo ng kalayaan. Sa pangalawang tanong, kung gusto ninyong mabago ito, ano ang gagawin ninyo? Mag-isa ba kayo o makikipagtulungan sa iba? Sino ang gustong sumagot nito? Ako po, ma'am. Ang sagot ko po, makikipagtulungan po ako sa iba dahil mas malakas ang boses kapag marami kaming nagrereklamo. Tama! Kapag marami kayo o nakipagtulungan kayo sa iba, mabilis kayong mapapansin at makukuha nyo ang inyong kalayaan. Ngayon, dumako naman tayo sa paglalahad ng aralin. Bago tayo mag-umpisa, may natutunan ba kayo sa ating mga pinag-aralan kanina? Kung ganon, kung madami kayong napag-aralan, ngayon, meron naman tayong sasagutan. Bago tayo magsimula at pumunta sa bago nating tatalakayin, sasagutan ninyo muna itong ipapakita ko sa inyo. Ready na ba kayo? Babasahin ko muna ang ating panuto. Punan ang patlang ng tamang salita upang mabuo ang kaisipan ng aralin. May inihanda akong mga katanungan na inyong mga sasagutan. Unang tanong, ang grupong blank ang nagsilbing bantay pito upang mapangalagaan ang katotohanan sa halalan. Sino ang gustong sumagot? Ako po, ma'am. Namfrel. Tama. At bubuin ko ang sentence na ito. Ang grupong Namfrel ang nagsilbing bantay pito upang mapangalagaan ang katotohanan sa halalan. Tama ang iyong sagot, mahusay. Sa pangalawa naman, ang blank ang nagbigay ng moral na lakas at tumawag sa mga tao sa pamamagitan ng Radio Veritas. Sino ang gustong sumagot? Ako po, ma'am. Ang tamang sagot po dyan ay simbahan. Tama. Ngayon, bubuyin ko naman siya. Ang simbahan ang nagbigay ng moral na lakas at tumawag sa mga tao sa pamamagitan ng Radio Veritas. Tama ang iyong sagot, mahusay. Sa pangatlo naman, ang blank revolution ang naging simbolo ng mapayapang pagbabago sa buong mundo. Sino ang gustong sumagot nito? Ako, ma'am.
Ang tamang sagot dyan ay EDSA People Power. Mahusay! Ngayon, bubuyin ko naman siya para inyong maintindihan. Ang EDSA People Power Revolution ang naging simbolo ng mapayapang pagbabago sa buong mundo. Tama ang iyong sagot. Dito na nagtatapos ang ating aralin. Sana madami kayo natutunan. Bye!